Ang Once Channel ang di agaron sa biliran-biliran sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG aron maminaw sa mga reklamo sa pipila ng mga taga-biliran nga nabiktima og scam. Di umubos sa 20 ka tawo ang midagok sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Biliran karong Lunes, Hulyo 8, 2024. Matod sa mga reklamante nga naengganyo sila sa pag-apil sa gitawag nga baligya release sa pasalig nga dakog tubo ang ilang kwarta nga ikapital ngadto sa gitanyag sa nagpadagan sa baligya release nga ilang personal nga kaila sa ilang barangay sa Pawikan, Kabukgayan, Biliran. Ano na talaga ito, sir, is ito nga mga post niya about nga ito nga binta release. So na-curious kami. Tapos, visit na namo na niya Facebook page, nakapin nga to about, din-explain niya about ito nga binta release. Amo ito ang ito kuno nga binta release is palwagan. Palwagan daw ito, may daniya members ang palwagan nga nagpapabinta hanira slot, hanira release. Tapos kami nga mga investors, kami ang napalit ito nga haniya mga members han palwagan nga ginpapabinta haamon. Kami nga mga investors ang nagpalit. Han may tubo, amo nito may tubo. Nung nakapira ka man maghatag in investment. Nakaduwa, sir, but muray bumalik ito akong bisan piso. Kaya nga tumapod ka man. Tumapod ako kay tungod taga didto laha amon. Syempre pulis ang asawa, nakita man namon na bagan may kuan man kay baga may kaya kay ano man mahusay ni balay, may danira mga sarakyan, may mga asset talaga era, tos may mga business kasi ako huli naman ako nga nag-invest. So ako na-convince kay tungod luwat may mga transaction niya iya Facebook, may mga kwarta nga kilala namon kun hinitong mga kamot nga iya mga gipapan picturean, gipapan post sa Facebook, kilala namon. So ano talaga nga, ay ini, tinod ini, kaya nakakarawat kira. So kami, na-convince kami. Asya nga, nag-invest luwat kami. Yan na, kaya naman mareklamo ka mo sir. Mareklamo kami, sir, kaya because waray may bumalik ka amon, sir. Ngan, an iba, bumalik man, mga pira, an sunod nga mga bulan nga dapat i-release yung nira is, waray na may bumalik ka ira, bisang piso. An iba naman is, pahirapan na hiya ma-reach out, message, di rin niya nagsisin, minsan naman, damo na niya reason, kahit emergency, waray di rin niya nakakahatag. So, syempre kami, need na namon kumuhan kasi kwartad po namon eh. Ma'am, pilay na invest nimo sa baligya scam. Asa na baligya? Baligya release. Na ako nga to sir na invest pa sir nga wala kauban ang tubo na pa ko nga to sa iya 1.54 million piso. Kung iuban nimo ang iyang interest, makakalaga siya og 1.650 million piso. Unya kay nag-ingon man siya sa ako, nangayo man siya sa ako og kuan nga kung pwede makahangyo ko nga ang puhunan na lang ang akong ibalik, dili na lang apilon ang interest. So hinsugot ko ana sa iyang kuan para lang maibalik sa amo ang amo kwarta. Unya kay time na nga kailangan gud namo emergency kay tuwa man gyud ang among kwarta tanan nga dapat unta usa ka sakayan sa ako Paris nga amon ta to pang negosyo gi-invest namo sa iya ha. Nagkuha ko sa iya nga mangayo ko ako na kuha og bisag katunga lang. Nya nag-ingon man siya sa ako sir nga wala pa kuno siya kwarta, hinahinayan lang kuno kunyag hatag. Ang katong 1M usa ka bagsak lang to? Pilay Yes, sir. pilay pinakadako nga nabagsak nimo? Ang pinakadako sa ako nga nabagsak sir kay kuan man sa usahay sa usa ka adlaw buhatag ko sa iya og 130. Tapos sa piso, staggered. opo. Tapos hanggat sa nag-reinvest na lang ko, nag-reinvest hanggang sa start sa April 18 hanggang sa May 10, wala na ko niya ma-release. So nakapila man pud ka matagay og return. Nakakuan ko sir sa iya sir, nakahatag siya sa ako sa una og 30,000, bali tulo lang ko niya kabisis na tagaan. Opo. Tapos gi-reinvest na lang ko na ako sa iya. Bali, ang akong release karong adlaw, tas na ako slot nga ibaligyan sa ako po ipalit sa iya ang drop. So despite sa inyong pag-reach out sa iya, unsa iyang rason nganong Wala lang, sabi lang niya sa ako sir na anhon man kay ali na magugkitahin ni nagka problema man gud kay sir niya nga may damang kuno hiya pinakataas kuno nga kuan ito kuno nga hapon gindalagan man kuno nagka problema na kuno hiya tapos ang iya kuno bangko na freeze
amo kuno nga diri na kuno niya maka-release kuno nga amon. Matod ni Police Captain Herbert Mendoza, ang CIDG Biliran na large-scale estafa ang ilang ipasaka nga kaso sa gireklamong negosyante. Based on our investigation, we are seeing a case of large-scale estafa. Considering the amount, some of the amount invested is more than 100,000. Plus yung dami din ng consideration din po yung dami ng victims. Yung ating 20 complainant, may roughly estimate ko na nasa 4 million or less 4 million. Sabi ng mga complainant na nakausap ko is kabarangay nila. Ibig sabihin nito, posibleng mag-leak. May chance pa po tayo na hindi makaalis ng bansa ang considering na large scale milyones ang amount nito. Yung probability na makaalis ng tao is not remote. Pwede siyang makalis since we are still validating yung information na on September ay mag-Hong Kong Grotto, Disneyland. So, most probably, nag-acquire na to ng mga passports. Yung case kasi natin ipapile is only sa prosecutor pa lang. And wala pa kaming warrant of arrest para i-took effect ang arrest para ma-hold yung kanyang pag-alis. So, we will also coordinate with some other agencies ng government kung paano namin ma-address na mapigilan in the legal manner yung kanyang attempt to flight. From what I heard, meron to kamag-anak sa Australia. So, hindi malabo na doon pa tumungo. So, since wala tayong kaso pa or any warrant to preempt yung pag-alis ng tao, then siguro, for the meantime, ang ano lang natin is ipal yung kaso, coordinate with the AMLAC. Yung AMLAC naman, they will conduct their own investigation, and kung procedure they find it sufficient, yung aming napal na kaso, then they would freeze any assets or bank account or GCash account o anumang account under the name ng mga respondent until such time na mag-prove natin na yung mga proceeds ng kanilang mga pera is from the investment scam. Napag-alaman ko po na marami-rami din ang nabiktima nito. Sabi nga may hindi bababa ng 100 persons. Okay. So paano po makakaiwas sa ganitong sitwasyon, sir? Ang lagi kasing nagiging reason for investment scams are yung tinatawag na modus niya o yung kanyang ino-offer na yung pera nila would earn a large amount. Minsan nadodouble pa in a short period of time. So, dapat tayo, lalo na yung mga kababayan natin, dapat aware sila na sa batas, ang allowed lang talaga na mag-accumulate ng 8%, 5 to 8% is yung mga lending. Kung may negosyo ka ng lending, pwede yan. Other than that, yung mga mag-accumulate ng 10% pataas sa loob ng isang buwan, I would say na it is a scam. So, I think maganda na ipaalam natin sa lahat po ng tao, na lalo na yung mga tao natin, mga negosyante o mga kahit common people, na alamin nila muna mabuti yung type ng negosyo. Kung may negosyo ba talaga, tulad nito, baligya release, lumalabas na palawagan ang modus operandi. Saan ka nakita na yung pera, bibilin mo ng pera. Tapos, ang laki-laki ng tubo. Dapat i-consider po natin kung tunay ba to. Ito yung mga tinatawag na too good to be true na mga klase ng mga investment. So, medyo kakaiba to.
So dapat doon pa lang sa na makita nila na masyadong malaki yung increase ng pera nila, magtanong na sila na sa otoridad, magtanong na sila sa ating mga ahensya ng gobyerno na in charge dyan. Mag-report na sila sa amin para maimbestigahan namin kung tunay yan. Kung meron silang doubt, para kahit paano, hindi na sila maging biktima ng mga ganitong klaseng scam. Dugang pa nga panawagan ni Captain Mendoza nga unta mo apil ang uban pa nga mga biktima sa pagpasaka og kaso. Nananawagan po ako sa mga biktima po ng Baligya Release Investment Scam na kayo po ay magtungo sa pinakamalapit na pulisya. Pwede po tayo pumunta sa CIDG po, dito po sa Biliran, pwede po sa CIDG Region, pwede rin po dun sa RACU, sa Campitic, meron din po tayong NBI. So sana po, huwag na po tayo umasa sa mga pangako ng mga scammer na to na may babalik pa agad ang pera nyo. Huwag po kayong basta pumirma ng anumang dokumento na nakalagay na kayo po ay pumapayag na bayaran na lamang at i-reduce po sa tinatawag po nating utang o sum of money ang inyong mga investment sa investment scam na to. Kasong kriminal po ang kinaharap ng mga taong to. Pag kayo po ay pumirma, marireduce nyo po sa kasong sibil o yung tinatawag nating sum of money lang. So, utang lang po ang hinahabol nyo kapag ganon. So, hindi nyo po sila mapapakulong, hindi nyo po sila mapapanagot sa batas sa kaso pong estafa through swindling. So, kami po ng lokal na lokal na pamahalaan din ng Kabugkayan, ng PNP, CIDG ay handa po tumulong sa inyo. Gikan diri sa buhatan sa CIDG Biliran, ini ang masaligyan sa pagbalita inyong Once Channel. Uban ni Dante Raden o ni Hitler Taoy, ini si Ronnie Roa.